Okay, tanyo kahit pero alam nyo mga ka-riders, itong Rush Hour Victoria or yung Consuerte Motors, bukas po sila everyday. Nagsasara lang po sila tuwing Pasko, Bagong Taon, saka Biyernes Santo. Kaya anytime na kayo makaisip mag-canvas o bumili ng motorsiklo, madadaanan nyo ang mga branches ng Motomoto or ng Consuerte Motors. Okay, 8 to 5 po ang kanilang office hour. Okay, ito ho ang ating bibisitahin ngayong araw. Nagtataka ako bakit nakabalik itong si Simjet 4RX. Ayan, kasi alam nyo 2 years ago ko pa ito last na na-review, tapos bigla siyang nawala. So ngayon napansin ko nung napadaan tayo dito sa Victoria, Laguna, meron na uli silang stock. Ayan, nagigit na ni sir para nga naman maikutan natin ng ayos. Sir, shoutout ulit sa'yo ha. May 4 na available na kulay po ang Simjet 4RX na 125. Meron po siyang white, and then gray, red at saka black. Pero ito ang magandang kulay sa lahat di ba? Black and white color combined. Bali glossy po ang kanyang kulay. Okay mga ka-riders, sa unang tingin ko pa lang po dito sa Jet 4RX 125, sa kanya pong forma, ayan, magiging komportable po tayo. Bakit ko po nasabi yun? Kasi unang-una, dito sa kanya pong fuel tank, dito po nakapwesto sa harapan. Alam niyo po ba ang purpose niyan? Kasi ito ho, meron pong bigat yan So yung kanyang weight distribution magiging balanse. Di ba? Meron mga motor kasi, di ba, pag biglang arangkada, yung malalakas ang torque ay napapaigtad ng motorsiklo. So dito may iwasan na po yan dahil dito na nga po nakapwesto yung kanyang tangke. Kumbaga yung kanyang center of gravity ay magiging balanse nga po. Nga pala mga ka-riders, meron po siyang 6.2 liters na fuel tank capacity. So above average po siya. Mas malaki pa po siya dun sa ating Aerox kasi 5.5 lang po yun. So malayo-layo na rin po ang mararating ito dahil meron po itong fuel consumption na 46 kilometers per 1 liter. Almost nasa 280 kilometers po ang layo ng kanyang mararating. And then dahil 125cc lang po siya, nasa 105 kilometers naman po ang kanyang top speed ayon po sa manufacturer's claim. And then hindi po siya di-remote mga ka-riders or keyless. Ayan po yung kanyang susi, manual key pa rin po siya. And then check natin kung paano magbukas ng fuel tank Nakalagay po kasi sa instruction dito sa kanyang ignition na ihit pa kanan. O ayun, mabilis naman siya bumukas, di ba? Kaya maganda, may rubber yung kanyang fuel cap. So hindi siya basta-basta mapapasok po ng tubig. Okay, mabilis ang pagkakarga, hindi na tayo tatayo, di ba? Pag tayo nasa gasolinahan. And then kapag under seat naman po ang ating bubuksan dito sa ating upuan, papunta naman po sa left. Pero bukas na po siya, ayan. Eh di ba, ang laki ho ng kanyang U-box Sigurado pasok po dito ang full face helmet. Okay, ayan, taas mo natin yan. Kita nyo naman So dito po nakapwesto pala yung kanyang battery. Pasensya na mga riders medyo low battery kaya hindi ho natin matesting. So basic review tayo magpapatuloy. Okay, yan, dito na rin po nakalagay yung kanyang basic tools. Okay, check po natin yung kanyang upuan. Ayan, wala naman siyang pinagbago dun sa una nating na review Pero dito napansin ko kahit single tone lang siya, ang ganda po ng kanyang seat cover. May pagka semi leather siya dito, lalo na dito sa pwesto po ng ating back rider. Then pulido po yung kanyang mga tahi dito. At yung kanya pong foam, ayan, nalambot po siya at makapal yung kanyang seat cover. Then yung tabas naman niya, hindi naman siya masyadong malalim pero
okay lang dahil malambot po yung kanyang foam, magiging komportable po tayo dito. At hindi humatambok dito sa back rider seat yung kanyang foam. Okay, yan po yung kanyang stock na seat ha. Seat cover, ayan, SYM. Then napansin ko medyo malapad. Sana hindi tiyad, ano, mamaya susukatin natin. And then quality naman yung kanyang grab bar. At maganda, mataba yung kanyang bakal. Hindi siya madulas kasi matte black po yung kulay, hindi siya glossy oh. Then yung kanya pong mga bolt, tama-tama naman. Ngayon pag-ulan, hindi siya kakalawangin dahil naka-stainless po lahat yung kanyang mga Allen bolt. Yun lang, sana dinugsong na, no? Kasi may tendency po na tumama yung ating lulod dito pag tayo po ay sasakay eh. Kaya siguro pag sasakay tayo, lalo ganito meron naman siyang malapad na floorboard, dito na lang yung ating ihakbang, yung ating pa, wag na tayong tumaas na gano'n. Para mas safe, dito na lang, okay? Ayan, hindi na ho kailangan ng mating yung kanyang floorboard dahil magaspang na po siya. Kakapit na yung ating sapatos. At maganda ho rito, hindi makipot yung pagitan, itong gitna ng kanyang floorboard. Baka kapag sigit tayo ng isa pang bag. Then mapapansin nyo, wala na po siyang foot peg para sa ating angkas. So dito na po nakalagay sa extension po ng kanyang floorboard. Ayan, magiging komportable rin po ang ating angkas. Ayan, hindi na siya mangangapa ng foot peg. Ayan, dito na lang. Kaya lang, hindi ko alam kung ano ito eh. Ay, wag na natin kalkalin. Siguro ano to? Ewan kung ano to. Okay, meron po siyang utility hook dito sa gitna. Akala ko inaitatago. Nakapix po pala siya. And then, dito wala siyang extra hook. Hanapin natin yung kanyang charging port. Meron baga itong charging port. Okay mga riders, wala siyang charging port dito dahil nandito po pala sa U-Box, hindi natin napansin. Akala ko ho ay ano siya, yung parang pang lighter, pero hindi, ayan, converted na siya into USB. So pag mag-charge po tayo ng cellphone dito po sa loob ng U-Box, mas maganda naman po yun para siguradong hindi tayo gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho, di ba? So mas mapo-full charge agad yung ating cellphone dahil hindi ginagamit. So ayan, hindi pa siya mapapasa in case na umulan. Isa pa po sa kanyang special features, okay, fully digital na po ang kanyang instrument panel. At ang maganda ho rito, organize yung kanyang mga indicators, nakabukod-bukod na siya. Ayan, dito po sa left side, mapapansin natin yung kanyang turning signals dito sa taas, ayan, left and right. And then, oil check sign. And then, dito sa kabila naman po, ito pala yung check engine and then fuel indicator. And then sa gitna, syempre, siya po naka-display yung kanyang odometer, speedometer. And then ito pa isang malupit, yung kanya pong handle post, diba? Ang ganda, meron siyang brand ng SYM dito sa gitna. At maganda sa kanya, naka-chrome na, saka naka-emboss siya, kaya hindi siya ordinaryong decals lang. Okay, naka-Allen bolt na stainless din po. Then ang ganda rin ng kurbada ng kanyang naked handlebar, although hindi siya stainless. Ay pagka-bluish yung kulay ng kanyang naked handlebar. Dito sa mga switches and button, napaka-premium po ng itsura. At ang maganda rito, may kanya-kanya silang designated na kulay. Para po sa kulay gray ba ito or white? Okay, may pagka-gray siya. Dito po nakapwesto yung kanyang high beam, low beam sign. And then, turning signals, okay yan, left and right, kulay black. And then yung kanya pong horn, red. At dito, yung pong button ng hazard ay kulay yellow. Ayan, switch on and switch off. And then, kulay red din po yung kanyang electric starter push button. And then medyo malaki po yung kanyang side mirror. Hello. Ayan. Yun nga lang, medyo mataas. Ano po, siguro maganda rito, medyo babaliin natin ng konti para mas pumorma siya ng konti, diba? Pero tayo mga riders, huwag na natin isipin yung forma. Ang isipin po natin ay yung safeness natin paggamit ng side mirror. Mas maganda po yung ganyang malaki at kitang-kita natin yung nasa likod natin. Okay, buti nilagyan po ng kapirasong visor dito sa ating harapan para maproteksyonan nga po itong ating instrument panel dahil may kamahalan po yan dahil all digital na po yan eh. So ito ang magsisilbing protection po sa kanya. Okay, nakabalb lang po yung kanyang mga turning signals. Pero maganda po, may flexible rubber siya. Yan, para kahit madangge, hindi siya basta mababali. Okay, dito po sa gitna, syempre nandyan po yung kanyang brand na SYM. And then Euro 4 compliant na po sa kanyang emission control. Kaya yan, malinis po sigurado ang bubugan nito kung may usok man, ano po. And then sa headlight po niya, yan, unique design po ng SYM. Split type po siya, naka full LED. And then ang DRL po nandito sa magkabilang side. Maganda sa kanya, meron siyang parang ilong dito sa gitna, di ba? Tangos ng kanyang ilong. O, tignan niyo po sa side view, di ba?
And then pagdating po sa kanyang front fender, glossy black, ang lapad at mahaba. Hindi na tayo kailangan maglagay ng extension. Then protected pa ng pairings dito sa baba, di ba? Talagang sarado na siya. Hindi mababasa yung ating engine dito. Okay, sa kanya pong gulong, gumamit po ng CST. Syempre, tubeless na po yan. And then may sukat po yan na 110 by 70 by 12. And then yung mag wheels po niya, yung glossy black po ang kulay. Syempre, aluminum. And then ang lupit din po ng design, no? Baka kakaiba siya, wala siyang tinularan. And then gumamit po ng telescopic fork na front suspension. Glossy black din ang kulay. Naka single disc and dual piston caliper po dito sa front brake. Nga pala mga ka-riders, ito ho maganda sa kanyang braking system. Naka CBS na po siya or combi braking system. So nagtutulong po yung dalawang preno niya. Meron po siyang brake distribution na 70% sa rear at 30% naman po sa front. Combined LED and bulb po sa kanyang lighting system. Dito naman po sa rear, yung kanya pong tail light. Okay, ayan. And then stoplight sa gitna, puro LED na po yan. And then ang ganda ng design, di ba? Para siyang salamin ng isang rider, di ba? And then nakabad naman po yung kanyang mga turning signals. Okay, may extra pa pong lamp dito sa ilalim para sa ating plate number. LED rin po yan. And then malapad po yung kanyang pinaka rear fender. Of course, meron siyempre reflector para sa mga kasunod natin. Okay, sa kanya pong gulong dito sa rear, may sukat po na 120 by 70 by 12. Okay, pareho pong 12 inches lang yung diameter ng kanyang mga mag wheels. And then maganda yung kanya pong rear fender. Ayan, itong kanyang tire hugger. Ang haba po. Protected talaga tayo sa talsik ng putik. Hindi madudumihan yung ating angkas. Ito ang maganda talaga. Wala nang decals, emblem na lang. Ayan, Jet 4 RX. Ang ganda po ng design, di ba? Napaka-premium ng datingan. And then single-sided shock din po dito sa rear. At meron po siyang drum na preno dito sa likod. Okay, wala na po siyang kickstart mga ka-rider. Then ang maganda naman sa kanya, may kill switch po yung kanyang side stand. Kaya pag nakababa po yan, hindi tayo mag-i-start. And then meron po siyang matabang center stand at maganda hong pagkakabuka. Kaya malapad. Hindi basta-basta mabubuwal yung ating motorsiklo. And then pagdating naman po sa kanyang stock na tambucho, okay, meron siyang tatak ng SYM. Kaya stock po talaga yan. Ganda sa kanya, medyo mataba ang kanyang muffler. Then maliit lang yung kanyang barrel. Maliit lang ng butas. So sigurado tahimik po yan. Pero ayan, maiksi siya. Then ang ganda rito, hanggang yung kanyang elbow at saka tip protected po nitong plastic na heat guard. Kaya hindi tayo mag-worries na mapapasok. So hindi na rin tayo problemahin dito sa isa pang elbow niya. Ayan, protected siya ng metal na protection. Kasama na po dito sa kanyang fan cover. Okay, naka-air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Nga pala mga riders, 800 ml lang po ang kanyang engine oil capacity. Ayan, mabilis po natin siyang mabibihit kasi wala masyadong nakaharang sa kanyang cap. Magiging komportable po tayo sa pag-change oil. Meron po siyang 170 ml na gear oil capacity. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, air-cooled sa kanyang cooling system, and then fuel injected sa kanyang fuel supply system. 125cc displacement and then Euro 4 compliant po sa kanyang emission control. Maximum power na 11.2 horsepower at 8,500 RPM and maximum torque of 10.3 Nm at 6,500 RPM. Okay, tumitimbang po ng 115 kilos dry weight ang Jet 4 RX. Yun nga lang po, upon searching, napansin natin yung kanyang ground clearance. Ang nakalagay po dun sa ating na-search ay nasa 75mm lang. Pero tingin ko po, hindi po ito 75mm, mga nasa 120mm po yan. Okay, meron naman po siyang 785 na seat height. Okay, no problem na sa kanyang side stand. Maganda po ang kanyang pagkakatagilid. Testingin na natin mga riders ha. Okay, medyo mataas po yung kanyang seat height, nasa 785, kaya kahit 5'8 po tayo, kaya kita nyo yung ating mga paa, nakatiyad po. So, maganda ho rito. Kung gusto nyo hong pababaan, siguro tapas-tapas lang konti dito sa foam ng kanyang upuan. Okay, yan. Maganda po yung ating riding position dito. At hindi tayo mahihirapan kasi hindi ho pasubsob yung kanyang pwesto. Kaya tamang-tama lang po yung setup ng kanyang naked handlebar. Ayan, kahit mahaba ang kamay natin, okay lang. And then hindi masyadong nakayuko yung kanyang instrument panel, kaya hindi tayo mahihirapang sumulyap. Medyo mahaba po yung kanyang naked handlebar dahil meron po siyang bar end. Pero maganda naman, hindi aabot sa ating kita kahit sa turning radius niya magkabilaw.
Okay, maluwag pa yung space, so no problem. Then ayan, testingin natin yung kanyang suspension. Ba, itong malupit ho, napakalambot po ng kanyang suspension. Oh. Check nyo ha. Ayan, sasayaw tayo dito. Ay, kita, ang ganda ng response po ng kanyang suspension. Oh. Kahit single-sided shock lang siya, very responsive po siya. And then sa kanya naman pong rear brake, check natin ha, dito sa left. O yun, maganda po ang kagat ng rear brake niya kahit naka-drum lang siya. Half press lang po mga riders. Oh. Very responsive siya yan. Tukod tayo agad pagkapiga. Then check natin dito sa, by the way, stainless po yung aluminum na kanyang brake lever. Ayan, tumutukod po yung kanyang preno. Almost equal po sila ng lakas ng preno pare dito sa front disc niya na brake. Para naman po sa updated price ng Jet 4 RX 125 ngayong November 17, 2024. Ito po ang kanyang cash price, nasa 79,900. So 100 na lang, 80,000 na siya, ano po. And then mag-installment po, magda-down tayo ng 5,000 pesos. Then ito po yung updated na kanyang installment. Ayan. Sa 6 months po, 15,084 monthly. Sa 12 months o isang taon, 8,276. Sa 18 months po, 6,007. Sa 24 months, 4,872. Sa 30 months po, 4,191. At sa 36 months naman po ay 3,728. And then may rebate pa rin po sila na 200 pesos. Ayan po ang update kay Simjet 4RX 125. Okay, para naman po sa mga interesado, pasyalan nyo lang po dito sa Purok 2, Barangay Bangka-Bangka, Victoria, Laguna. Ito pong Rush Hour Victoria. And then kung wala naman po kayong time, pwede nyo po silang bisitahin sa kanilang Facebook account. Kung mag-a-apply through online po kayo, andun po ang kanilang admin, pwede po kayong mag-inquire sa Rush Hour Victoria. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.